Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ano nga ba ang mga bagay na ating pinagmamalaki sa larangan ng pagkanta? Nariyan ang multi-talented Best Pinoy Global Performer and Outstanding International Artist na si kapatid Jonathan Badon. Sa usapin naman ng anak ng mga OFW, makakapanayam natin ang pinagmamalaki ng Mabini, Batangas, ang nag-top 1 sa 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards. At sa aking personal na buhay, I am very proud of my daughter, ang aking bunsong anak, ang segment host ng Buhay OFW, Princess Maria Adriano, who recently turned 18. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwento at kaganapan ng tunay nating maipagmamalaki. Makakakwentuhan natin ang tinaguriang Prince of Popera na si Jonathan Badon. Ihahatid namin sa inyo ang kakaibang kwento at karanasan ni Rizaldi Luisro Jr., anak ng OFW na nag-top 1 sa 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Award noong 2010. At sama-sama nating tunghayan ang celebration ng 18th birthday ng ating segment host na si Princess Maria Adriano. Ang mga kwento sa aming pagbabalik. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa UAE, sa Saudi Arabia, United Kingdom, Italy, Guam, USA, Canada, Malaysia, Singapore. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po at welcome po sa Buhay OFW. Ngayong gabi po ay makakasama natin na talaga naman pong napakagaling na singer. International po siya at makikilala po natin siya up close and personal. Welcome po sa Buhay OFW si ating kapatid Jonathan Badon. Kamusta ka, kapatid? Kamusta? Magandang gabi sa iyo, Marisa, at magandang gabi sa milyong-milyong ating taga-subaybay sa buong mundo. Of course. Napaka-impressive ng resume mo. Bigyan mo nga kami ng konting insights. Paano nagsimula ang iyong flourishing singing career sa international, ha? I grew up in a very musical family. So, mami ko, siyempre, soprano. So, na-influensyahan ako. Bagitin natin pangalan ni Mother. Remedios Badon. Ayan. Champion siya ng tawag ng tanghalan. Okay. So, dun, umikot ang aking mundo nung bata pa ako sa simbahan, sa church, choir. So, nagkaroon ako interest sa musika. Ayan, napakaganda. Sa dami ng awards mo, anong pinakamalapit sa puso mo? Masasabi ko yun sa Hawaii. Sa Hawaii, bakit? Kasi iba yung pakiramdam mo pag kinikilala ka sa ibang bansa.
Kasi, lalo na't kinikilala ka ng hindi mo kalahi. Diba? Mas lalo mong nararamdaman ang iyong pagiging Pilipino. Ngayon, sa mga kapatid nating OFW sa iba't ibang bansa, ano yung mga pinaka-memorable experience mo? Sa Orkney Islands, sa kasuluk-sulukan ng Scotland. Okay. Doon may Pilipino pa rin. Oh, talaga? So, yun ang isang hindi ko malilimutan Okay. na experience dahil lumapit sa akin yung isang Pilipina. Hi, ano ako, nagpakilala siya, nakalimutan ko na yung pangalan. At tuwang-tuwa siya na May Pinoy? may Pinoy. Doon ko na-realize na yung mga Pilipino natin sa kasuluk-sulukan ng mundo ay sabik Nandoon. makakita ng kapwa Pilipino. Ayun. Siyempre. Paano mo isasalarawan yung mga kapatid nating OFW sa ibang bansa? Depende kung anong bansa ang kanilang ginagalawan, no? So, ang nakikita ko, mayroong common denominator ang mga Pilipino. Ando doon ang kanilang pagkasabik sa piyesta. Kasi minsan pumupunta ako, na-invita ako sa mga bahay ng mga Pilipino nating kapatid sa ibang bansa. Talagang bawat bahay na nakita ko, hindi nawawalan ng video, okay? Yan, kantahan, di ba? At Karaoke, kada weekend talaga merong grill party sa bahay. Bakit ka tinawag na Prince of Popera? Kasi I think during the time na nag-fuse ako, na-crossover ako, ako pa lamang siguro o mangilan-ngilan lang kaming gumagawa nito. So nag-start na akong mag-crossover from straight classical singing to pop, Broadway. Pag sinabing opera, si Jonathan, yan, kakanta yan kasi nagmi-mix yan ng opera. Minsan yung opera, kinakanta ko ng pop. Minsan yung pop, kinakanta ko ng opera. Ano yung mga favorite songs mo sa pop at saka sa opera? Sa opera, siyempre yung mga masasaya at mabibilis like Libiamo by Verdi from the opera La Traviata at saka yung mga Neapolitan songs popularized by Pavarotti, Carreras, and Placido Domingo like O Sole Mio, Torna Sorrento, Granada. Yung mga yan, medyo common yan dahil kinanta yan ng mga pop singers like Elvis Presley. It's now or never, mana tu sole, più bello. Yun, ganun lang yan. Ano pa yung mga upcoming shows mo? I might be having a US tour this July sa Amerika nga, sa East Coast and West Coast. So, sa May, magkakaroon kami ng isang fashion musical, Mother's Day, produced by fashion designer Guli Gorospe. It will be held at Chatrino, May 10. Okay. So, saan-saang bansa ka na nakarating, Jonathan? Sa Europe, syempre. Tapos sa almost all parts of the United States. Tapos sa Southeast Asia. Yung 10 countries na ano kanin, China, Korea, Japan, Netherlands. That's nice. Sa Middle East, sa Qatar. Napakarami ring Pilipino Ang dyan. daming Pinoy dyan, of course. Ngayon naman, Jonathan, syempre, I'm sure mga kababayan natin, ang mga OFWs natin, ang mga nanonood, ay gustong mapakinggan yung sample mula po kay Jonathan Badon. Ang awit na ito ay inaalay ko sa mga Pilipinong mapagmahal sa kalayaan. Nilikha ko to para sa inyo. Tagumpay ang dala sa pagkakaisa. Ikaw ay dugong Pilipino. Sa takot ay di pa rin susuko. Sabay-sabay sa pagbangon, sama-sama sa pag-asa. Pagkat ikaw at ako'y dugong Pilipino. Wow! Ang taas ng vocalization. Ang galing-galing Sorry. naman. Palakpakan natin yan. Ayan, sample pa lang po yan, mga kapatid. Nako, bigyan mo naman ng mensahe ang mga kapatid nating nasa abroad, lalo na yung mga namimiss ng Pilipinas, at para maging successful din yung mga bago pa lang nating mga aawit. Gusto rin magkaroon ng magandang pangalan sa ating international concert scene. Kung ano man talento ang binigay sa atin ng Diyos, ay dapat natin itong pangalagaan, gamitin at linangin. At nais natin itong gamitin para sa kapakanan ng ating bayan, ng ating sarili. So, mga Pilipino, kung nasan man kayo sa buong mundo, isipin natin na ang talentong ito ay bigay ng Diyos at ibalik natin sa Kanya.
Maraming salamat kapatid Jonathan Badon, ang ating popera, ang ating Prince of Popera at ang ating ultimate crossover artist. Meron pala akong something na ano lang, souvenir lang. Oh, wonderful. This is a song. Sketches and Melodies. Okay. Compilation din yan ng mga, kasi hobby ko ring mag-drawing, mag-sketch of places where I've been to, architectural landmarks. So, kinompile ko yon sa isang CD. Wonderful. So, Sketches and Melodies. Sketches and Melodies. Ako, napakatalento mo talaga. Meaning to say, hindi ka lang singer, artist ka pa. So you do a lot of sketches. I'll treasure this. Thank you very much. Maraming salamat kapatid Jonathan sa oras na binigay mo dito sa atin sa Buhay OFW at maging inspirasyon ka pa ng mga kababayan natin sa abroad. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. An unknown author once said, and I quote, "A daughter is the happy memories of the past, the joyful moments of the present, and the hope and promise of the future," unquote. My youngest daughter, Princess, my mini-me, my baby, is now a lady. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kakaibang saya na aking naramdaman when I formally presented Princess to my family and friends on her coming out party. Princess Maria, our segment host for Buhay OFW, is now 18. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Sa ibang bansa'y maninirahan, nang makamit pangarap na inaasahan. Buhay OFW. Preparations for her party started as early as last year. Pictorials, rehearsals, fittings, shootings, food tasting, and many more. Everybody is so happily involved in the preparations. Bayani ka na totoo, dapat kong purihin ng bawat. So when the day finally arrived, we all set for the biggest moment of our dear princess. Magpaalipin sa ibang bayan, ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kong kailangan, nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo, dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan nyo'y dapat pamarisan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong
were all in awe during her entrance. She was indeed a princess to the truest meaning of the word. Elegant, sweet, and beautiful. Tulad ko, Pilipino. Muntik na po akong maiyak when I saw my other children, Raymond and Grace, my brothers, Kuya Teng and Christopher, my sister Nitz, and especially my dad, Napoleon Magsino, when they welcomed and escorted Princess on stage. Man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan sa ibang bansa. The dance with her 18 roses is truly a sight to behold. Nang makamit pangarap na inaasam, buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate Kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan nyo'y dapat pamarisan. Buhay Matapos ang 18 OFW, roses, lahat po ng mga bisita ay nagkaroon ng photo opportunity with Princess while enjoying the dinner buffet served at the Diamond Crown Chef. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Buhay OFW. Won't forget, can't regret what I did for love. Won't forget, can't regret what I did for love. What I did for love. I will be forever grateful to my family and friends who made time to celebrate with Princess and shared with her their meaningful words of wisdom and wonderful gifts. And we wish the best, and may God bless both. Have to see Princess on her 18th year anniversary and the mother. All the best to Princess. Good luck. God bless Princess. I'd like to offer you a book which represents knowledge. In the knowledge economy, we know that that is the best ammunition. It transcends time, it transcends places, it transcends different lives. And so
My wish for you is that you learn from the discipline, the hardworking mom of yours, and I'm sure that is the best formula for your success. I would like to extend my sincerest happy birthday and welcome to adolescent. I wish that you continue to grace us with that smile of yours that is so contagious and brightens every room you enter. So, happy birthday. Happy birthday, Princess. I wish that you will learn from your mom is how she look and give a touching love and care to his parents. And you move forward like your mom. Again, happy birthday. On behalf of my family, I wish you all the luck and happy 18th birthday. Thank you. I can only wish you the highest and most valuable thing that we human beings can wish for one another. And that is, of course, God's love. Oh, happy birthday. Bayani ka na, totoo, dapat purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan. And of course, hindi naman po nagpahuli ang mga bagets. They had the chance to express their love for Princess during the 18 shots. Pangarap mo'y matutupad, sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na, totoo, dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Lalo pong naging makahulugan ng gabi with the presence of my dear parents, my mother Angelita and my dad Napoleon, who gave their messages to their beloved apo. Happy birthday, Princess. I hope God will continue to shower blessings to you. And I hope and I believe that tonight, this will be a very memorable and wonderful birthday. Happy birthday, Princess. I want to say keep it up and no backing out, huh? Fight ng fight. I was truly surprised when I saw the dance number of Princess. It was a different princess dancing at the dance floor. Ang galing talaga. I can proudly say na nagmana po sa akin ang aking anak. It was truly a magical night. Everything was in perfect order. We all felt so blessed. Thank you for being here tonight in celebration of my 18th birthday. The day every girl yearns for has finally come. Thank you for being here tonight. Thank you for sharing moments of my life that I will forever cherish. Thank you for teaching me and giving me the knowledge for as I walk through the pathways of life's destiny, I carry all the learnings and explorings as my armor. Also, carrying with me my 5 C's: competence, character, collaboration, creativity, and commitment to achieve. For my mom's guests, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come share with me my special night. I am deeply grateful that no words could truly express. You, each and every one of you, you are the tiny pieces that build up the person standing before you. You are the reason why I am the princess I am today. I am deeply, deeply, deeply grateful for everything. I'd like to thank God for all He has given me, most especially for giving me such a wonderful family, a family full of love and laughter, for giving me the fuel to move forward. I'd also like to take this opportunity to thank my dear mother, especially for a special mom with a special heart that does so many special things for all you've done, for all you do, and for being such a wonderful mother that you are. You give the love that makes the house a home. Thank you so much for everything. I love you. Pops,
Thank you so much for everything. I'm thankful you came into our lives. Thank you for loving us as your own. Thank you so much. Lolo, Lola, thank you so much for your unending love. Thank you for making sure you feed us right, for giving us water when we eat. Thank you. My titas, cousins, kuya. Kuya ate. Thank you for being there. Thank you so much. Thank you to all our beloved guests for making this night a truly memorable one for Princess. Thank you, Lord, for my princess. Happy 18th birthday, anak. And to God be the glory. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Noong nakaraang Metro Manila Film Festival, isang pelikula ang dumurog sa puso ng ating mga OFW. Ang pelikulang Ang Huling Balikbayan Box na nilikha ng anak ng isang OFW. Pinakita namin sa pelikulang yon kung ano ang pwede maging epekto pagkatapos mong mangarap, magtrabaho at bumalik. Kung saan ang istorya ay madali lang. Isang tatay bumalik sa isang bahay na napakaganda, anak niya nandun, nagyapusan sila, ang ganda, may medal din yung anak. Tapos makikita mo sa mga eksena na nag-e-effort yung bawat isa na maging okay sila o makakonect, di ba? Tapos lagi sinasabi ng tatay, yung mga sinasabi ng tatay yung mga gagawin niya doon sa anak kasi anak, nandito na ako ngayon, ito gagawin natin. Mamamangka tayo ng sabay, magkakape tayo sa umaga, ako yung bangka, ikaw lang ang tagatawa, may ganun. Tapos yung anak submissive, sige po, tay, sige po, tay, sige po, tay. Tapos sa huli ng pelikula, 15 minuto yun, sabi ng tatay, anak, ano pang gusto mo? Nandito na ako, bago ang graduation mo. Bukas na graduation mo, di ba? Sabi ng anak, gusto ko po isang malaking balikbayan box. Sabi ng tatay, gusto mo pa? Sige, sige. Ano bang gusto mo laman ng balikbayan box? Sabi ng anak, na kayo po ang laman, Papa. Salamat po sa pagdating. Kahit bago ako ilibing. Hallucination pala yon. Kaya pala, umuwi yung tatay, days before graduation. Nag-ipon yung tatay kasi hindi nga nakauwi ng elementary high school. Sabi niya, nangarap siya na sa college, nandyan ako eh. Pero hindi nangyari. Isa po yung testamento ng mga anak ng OFW ko. Bilang advocacy ko na, sige mangako ka, pero hindi mo alam kung ano pwede mangyari bukas. Tulad ng sa storya, nangako yung tatay. Hinamatay yung anak eh. Kahit anong uri ng effort ang gawin mo, wala nang mababalikan yun, namatay ang anak mo. Kaya ka bumalik hindi sa graduation, para ilibing ang anak mo. Si Rizaldi V. Luistro Jr. ang nag-top 1 sa Tosdosa Awards noong 2010. Tubong Mabini, Batangas si Rizaldi, sa lugar na binansagan na Little Italy of the Philippines dahil sa mga nagagandahang Italian-inspired houses ng mga nakatira doon. Italian-inspired dahil karamihan sa mga OFW doon ay sa Italia nagtatrabaho. Isa na doon ang ama ni Rizaldi. Sa aming bayan, pag sinabing OFW, hindi lang po ama o ang nanay ng ibang bansa. Sa pamilya po namin, halimbawa, yung tiya ko ng ibang bansa, nasa loob ng isang bahay. Ang aking pong pinsang buo na naninira sa isang bahay, OFW din. Ang aking tatay, OFW din. Yung trabaho ng aking ama ay tulad ng trabaho ng ordinaryong mga ibang bansa. Sila yung nangangalaga sa mga pamilya. Binata pa ang ama ni Rizaldi, OFW na ito. Nagtrabaho ng halos 7 taon bilang auto mechanic sa Japan at mahigit 20 taon na siya sa Italy. Kaya makikita niyo kung ako po 20 taong gulang,
lumaki talaga akong walang tatay. Sa usapin po ng ekonomikal, maganda. Pero sa usapin po ng sosyologikal, sa usapin ng pamilya, yun yung hindi namin pinapayagang konsepto. Pero kasi sa amin sa Mabini, na kapag pinanganak yung bata, may amo na siya sa Italia. Laki sa lola si Rizaldi at ang nakababata nitong kapatid na si Judy. Tinanong namin siya kung paano niya isasalarawan ang buhay ng isang anak ng OFW. Masarap po, literal. May pera. May pera po. Pero po sa kabila nun, hindi mo talaga maaalis na kahit anong sipag mo mag-aral, kahit anong achievement ibigay mo sa iyong ama, hindi pa rin mawawala yung meron kang mararamdamang pagkukulang. Sa takbo ng aming pakikipagkwentuhan kay Rizaldi, hindi namin maiwasang isipin na may pagkakahawig ang kwento ng kanyang pelikulang Ang Huling Balikbayan Box sa kanyang mga karanasan bilang anak ng OFW. Elementary ako, napaka-ironic nga eh. Kasi yung elementary, yung valedictorian, siya yung walang parents. Pero yung lahat yung mga mahilig mag-guidance sa amin, kumpleto nanay tatay. Hinintay ko dumating, walang dumating. Nung high school, ganun pa rin. Aktibo pa rin. Yung highest honor point ibigay sa graduating student, nakuha ko din. Idinilang ko lang kaya ako umiyak sa unahan dahil natutuwa ako dahil gagraduate ako. Pero ang totoo nun, yung tipo na may nangako, may nangarap na bumalik, pero bakit hindi nangyari? Ang mga nakadudurog puso ng mga karanasan na ito ang dahilan kung bakit hindi sang-ayon si Rizaldi sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Temporary labor migration should not be a necessity but only an option to sustain life. Yun lang yung pinaglalaban ko na kahit gaano kaganda ang pangingibang bansa, wala ka talagang makukuhang mas maganda dyan kapag hindi mo sila kasama. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagpatalo si Rizaldi sa mga negatibong epekto ng kanyang sitwasyon. Sa halip, ay ginamit pa niya sa positibong paraan para mapabuti ang kanyang buhay. Bukod sa pagiging consistent number 1 sa kanyang klase, simula elementary hanggang kolehiyo, aktibo si Rizaldi sa mga organisasyon na sumusuporta sa mga anak ng OFW. Dalawa po yung organisasyon namin na kinabibilangan. Yung isa po ay yung sa Batang Atika, kung saan kami yung pioneer member, kung saan itinuturo namin sa mga bata kung gaano kahalaga ang pag-iipon at kung papaano mo ma-equate ang pag-iipon bilang isang uri ng pag-ibig mo at pasalamat sa iyong magulang. At tinuturo namin din sa mga anak ng OFW doon, sa Batang Atika, kung paano sumagot hindi sa tanong ng kung ano ang gagawin mo bilang anak ng OFW o kung sa tanong na paano mo ito gagawin bilang anak ng OFW o kailan mo ito gagawin bilang anak ng OFW, pero sa tanong na bakit mo ito ginagawa bilang anak ng OFW. At yung isa naman po yung sa Tosdosa. Kasalukuyan siyang kumukuha ng kursong abogasya bilang scholar sa College of Law ng De La Salle, Batangas, Lipa. Wala namang sinasabing pagkukulang kami. Ang galing nga ng tatay yung magpalaki sa akin, hanga ako sa tatay yung magpalaki sa akin. Lola ko, hanga ko sa ganun. Pero kung yung malalimang pag-usapin, yung sitwasyon namin, hindi dapat. Hello pa, hello din po mami, sa lahat po na kamag-anak namin dyan. Hindi lang sa buong barangay ng Sulok, kundi sa buong bayan ng Mabini. Pero paminsahang ito para sa'yo. Sa lahat siguro, ama, ng nakilala kong tao, ikaw na the best. Ama, yung pangako niyo sa akin na pag naging abogado ako, babalik kayo at hindi na kayo babalik dyan. Pinapaiyak niyo ako eh. Basta ama ha, yung pangako niyo na babalik kayo, gawin niyo yun. Kami pong dalawang magkapatid, gusto namin sabihin sa inyo, proud of you po. Napalaki niyo kaming ganito. Kahit saang isuot na karayom, hindi ko kayo pagpapalit. Hindi ko kayo pagpapalit. Kahit siguro nag-aaway tayo sa usapin ng pangingibang bansa, alam niyo naman siguro yung pinaglalaban ko, no? Hayaan niyo pa. Worth it naman to in the future. Love you po. Bye-bye. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea.
Southville International School and Colleges. Nang makamit pangarap na inaasam. Isa pong karangalan ng maimbitahan sa aking alma mater, Arellano University, Mabini Campus para magbigay ng inspirasyon sa mga magtatapos at mag-aaral sa high school. Isa po sa aking personal na advokasya ang mapalaganap at maibahagi sa mga kabataan ang kahalagahan ng edukasyon. Kaya po nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Arellano University. Maraming salamat sa ating Chairman and CEO of Arellano University, Mr. Francisco P.V. Caico. Our Vice President for Administration, Dr. Florentino Caico. VP for Finance, Mrs. Alma Curato. VP for Marketing, Mr. Valente Caico. VP for Academic Affairs, Dr. Teresa Rivera. AVP for General Services, Mr. Pedro Caico. AVP for Student Services, Mrs. Grace Caico. To all our school administrators, AVPs of the different branches, our deans, principals, and of course, to Mabini Campus, Miss Josephine Mercado, the principal, to all our faculty members, and the AVP for Pasig Campus, Miss Maripas Magsalin, para sa pagkakataon na maging bahagi ng masayang pagtatapos na ito. The power of prayer is strength. She finds solace through it. Whether these are good or trying times, she says, these experiences, especially the challenging ones, make you a strong person. It is an honor to present Miss Marisa P. Magsino, also known as Marisa Del Mar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gising na gising po bang ating mga graduates? Yes! I'm very happy to be back sa aking old Mabini High School campus. Sa mga hindi pa po nakakaalam, I graduated few years ago dito po sa Mabini. May kasabihan nga po tayo na talagang kung saan ka nagmula, babalik at babalik ka rin. What are the 4 C's of making a dream come true? I have to summarize it in 4 C's. That is curiosity, confidence, courage, and constancy. But of course, the greatest is confidence. Bata pa po ako, confident na po ako, nakakayanin ko ang lahat ng pagsubok. Dahil nagmula po ako sa hindi naman marangyang pamilya, pero alam ko I can do it, I can survive, I can be a successful person. You must always watch your thoughts because they become words. Watch your words because they become actions. Watch your actions because they become habits. Watch your habits because they become character. And watch your character because it can become your destiny. God bless us all at maraming salamat po. Thank you. Kagaya na lamang po ng paulit-ulit naming pagpapaalala sa mga anak ng OFW sa ating programa na edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Nais naming itanim sa isipan ng bawat kabataang Pilipino na mag-aral ng mabuti at huwag sayangin ang paghihirap ng kanilang mga magulang para sila ay mapag-aral. Sa mga mag-aaral ng Arellano University Batch High School, congratulations mula po sa Buhay OFW. At sa mga magulang na mga nagtapos ngayong taong ito, kudos for a job well done. Buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, matapos maranasan ng kung ilang taon ang Buhay OFW, kukumustahin natin ang kalagayan ni kapatid Eliodoro Ranara, Edward Era at Melchor Tailo. At papasyalan natin ang mga summer spots na pwedeng pagbandingan ng mga pamilyang Buhay OFW. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Buhay OFW.
Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan nyo'y dapat pamarisan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap